So, nagpunta nga pala kami ng Anna Memorial Park noong unang araw ko dito sa India. Since sa Chennai Airport nga pala ang unang lapag ko, kaya dito kami unang nakapaglibot-libot. So far, dapat kasi one day lang talaga yung stay namin dito. Kaso dahil nga nagre-request yung mga tito at tita ni Abby na magstay pa daw ng one day para daw ma-meet ko sila. So, ayun. Eto nga pala yung pinagmamalaki ni Abby na college daw niya. Ayan, yung Madras University. Halos katapatan lang yan ng Anna Memorial Park. Sa mga nagtatanong ng weather dito, mainit po sa Chennai. Pero halos parang Pilipinas lang din. Kaya talagang, alam mo yun, wala namang masyadong diferensya. So, bago nga pala kami pumasok, bumili nito si Abby ng prutas. First time kumakain ng manggang hilaw dito. Kaso kasi madalas ng pagkain dito, nilalagyan talaga nila ng masala. So, ayun, yun yung parang unique spice na malalasahan mo. Which is actually, hindi sa lahat ng pagkain, masarap siya. So, may pinagbabagayan lang din talaga. Pero sa panlasa kasi nila, parang, alam mo yun, nakasanayan na rin siguro nila. Kaya talagang bit na bit nila, ganon. So, sa dinami-dami nga ng airport sa India, bakit daw sa Chennai ako bumagsak? Actually, ang point kasi talaga bakit ako nagpunta ng India is para ma-meet talaga ang family ni Abby. So, ang mga kapatid niya, which is yung dalawang sister niya, dito talaga sila nakatira sa Chennai. So, sila yung una naming binisita. And then, after nito, ang way talaga namin is papunta kami ng Tirunelveli sa pinaka-southern part ng India. Doon naman, nakatira yung kuya niya. So, ayun, talagang lahat, babahay-bahayin namin ganun, sasadyain talaga namin. Kaya talagang auntie nyo, alam nyo yun, paikot-ikot ako ng buong India, gano'n. Hindi naman siya katulad ng Pilipinas na konting kibot mo lang na ando ka na sa pupuntahan mo. Dito hindi, kailangan mo sumakay ng by air or by train. Yung train dito halos umaabot minsan ng 1 day, 3 days, gano'n. Depende sa layo ng pupuntahan mo. And dito sa India is napakarami po talagang states, no? Based sa pagkakaalam ko, meron silang 28 states and 8 union territories. So, imagine niyo na lang, 'di ba? Bawat states, region, or cities na pupuntahan mo, iba't iba talaga yung mga makikita niyong tao or makakasalubong tao. Alam mo yung napaka-challenging na kahit alam mong nasa iisang country lang kayo, pero yung mga places na pinupuntahan mo, iba-iba yung mga tao, iba-iba din yung language, iba-iba yung tradition, yung culture, yung mga religion, ganyan. So, ayun, napaka-challenging talaga. Pero so far, kung tatanungin niyo ako kung kamusta ang India, masasabi kong napakaganda dito. Hindi niyo aakalain na ito pala yung India. Yung sinasabi niyong madumi, dugyot, mabaho, halos walang-wala talaga sa, alam niyo yun, sa realidad. Kaya totoo talaga yung katagang don't judge the book by its cover. Char! Hindi siya famous sa Pilipinas as tourist spot ang India, pero pagdating mo dito, napakarami ding foreigners dito. Mostly mga Americans, Koreans, Japanese, ganyan. So parang na-realize ko, napaka-underrated lang talaga ng bansa nito sa atin dahil iba nga yung tingin nila. So alam nyo ba, bukod pa rito, ang dami kong culture shock nung dumating ako dito. So itatackle natin yan sa mga susunod na i-upload ko or pag sinipag ako. Ito nga pala yung selecta sa kanila, ayan, quality walls yung tawag. At alam nyo, ang isa sa culture shock ko dito is yung ang hilig nila mag-serve. Ayan, kung makikita mo, pag bumili ka lang ng ice cream, itatanggalin pa niya sa lagayan niya, tapos tsaka niya ibibigay sa'yo. Noong dumating talaga si Abby sa Pilipinas, pakiramdam ko ang rude-rude niya kasi tinatanong niya yung restaurant sa PH kung pwede ba siyang mag-serve, ganon. Diba hindi naman tayo sanay ng sinaservan. Sanay tayo na tayo nagsaserve sa sarili natin. So, ayun. And isa pa nga ito, yung mga kalabaw dito sa India is lagi lang gala-gala lang sa kalsada. So, ayan. Tinataboy siya ng bata kasi kinakain yung kinakain nila. Kita mo yan? Kita mo yan? Kita mo yan? Touchdown! So, dahil doon nga kami nag-i-stay sa bahay ng tiyahin ni Abby, ayan, tinur niya kami dun sa kanyang mini collection. Hindi nga mini, napakarami. Halos lahat ng cabinet nila, punong-puno ng kanyang akolorete. Tapos, pinakita niya din yung mga collection niya sa akin ng bangles. Tapos yun, sabi niya, kunin ko lang daw ano yung gusto ko. So, syempre, ang auntie niyo nahihiya naman, di ba? Pero grabe, mapapawaw ka na lang talaga. Napakaganda.